This is again Lynn, your tarot reader. This is a general tarot card reading. Take what resonate with you and leave the rest. Sa topic natin, meron ba talagang pupuntahan yung paghihintay mo sa person na to? So, lagi ko yung timestamp sa comment and lagi ko din siya sa description box. So, pwede ka nang pumunta doon. Click mo lang yan. Indiretso ka sa reading natin. Thank you everyone for watching this video. Maraming salamat po sa nanood ng last video upload ko. And thank you sa support nyo. I'll see you on your reading. Namaste. Welcome to Reading Group 1. Sapak tayo sa topic. May hinihintay ka pa ba? Or ikaw na lang ang umaasa? This is a general tarot card reading, so take what resonate with you and leave the rest. Bigyan kita ng nakikita ko sa mga cards mo. So yung unang card dito, ano yung energy mo sa connection? Hindi ko sa time na to medyo naguguluhan ka. Masakit na talaga yung ulo mo sa connection. Basta niya mayroon ka talagang migraine. Or may sumasakit talaga sa ulo mo. Hindi mo na ako medical professional. So, always na ma-recommend ko, kung meron kang nararamdaman, magpa-check sa mga medical professional, medical specialist, kung nag-resonate ka sa reading. Basta kasi kulang tayo sa tulog, kulang tayo sa pahinga, kulang tayo sa exercise, sa mga tamang kinakain. So, mas nakaka-apekto din talaga siya. Tingin ko lang, kakaroon ka ng mental and emotional struggle sa connection na to. Hindi lang siya masakit sa ulo, feeling mo masakit din sa heart, and then sa physical din. Parang feeling mo na mawalan ka ng gana, napapagod ka. Kasi marami kang iniisip or pinaproblema tungkol sa person. And nahirapan ka talagang mag-decide kung hintayin ko pa ba yung person or mag-move on na ako. Kasi may takot ka na ma-abandon na. Dahil sa 5 of Cups. Feeling ko meron ka ding sama ng loob kay person. And feeling mo sa heart mo na ako lang yung nag-care sa person. Ako lang yung nag-effort sa kanya. Ako lang gumawa ng mga aksyon. Parang wala siyang pakialam sa akin. Wala naman masama doon. Alam mo, pag mahal mo yung person, mas malaki yung pain na mararamdaman mo. Kasi mamahal ka. Ang ganun talaga. Sabi nga nila, yung opposite ng love is hindi hate. Indifference. Pag wala ka ng care, wala ka ng pakialam, then, mas wala ng love doon. Kung wala ka ng care, kung ano nangyayari sa person. Hindi ko meron ka pang care. Kasi iniisip mo pa siya. Hindi ko meron ka concern dahil nag-aalala ka pa rin sa kanya. And dahil nandito ka sa reading, nakuntas na lalo na mahalaga yung person sa'yo. Ngayon ang tanong, anong energy niya sa'yo? Tingin ko nakikita ka niya as very intellectual, matalino, may wisdom ka na person. And tingin ko, alam niya na nagkikare ka sa kanya. Yung hirapan kasi gusto mong gawin yung tama. Nakita ko din siya as practical na card. Na bago ka gumawa ng action, pag-isipan mo muna. Possible may mga commitments sa person. Ang yung salita ng mga commitment, marami naman siyang meaning. Like committed siya sa isang personal goal, kaya wala siyang time sa'yo. Like meron siyang inaabot na pangarap or umakyat siya sa ladder of success, kung ano man yung hagdanan na inaakyatan niya. Wala siyang time maibigay sa'yo. Possible meron din something sa personal na paniniwala. Like, gusto ka ng person, pero magkaiba kayo ng paniniwala, magkaiba kayo ng background, magkaiba kayo ng kultura, magkaiba kayo ng pinanggagalingan. Feeling ng person, parang hindi naman kayo magkaugnay, hindi nagko-connect yung mga paniniwala niyo. Or may mga nangyari sa paligid na nakaka-apekto sa connection. Meron lang siya nararamdaman na someone ka na very important sa kanya na hindi niya maipaliwanag kung ano yon. Si energy niya sa'yo guarded. Hindi agad gumagawa ng action.
pinag-iisipang mabuti, pinag-aaralan yung connection. Sinastuck talaga kayo sa ganitong sitwasyon. Isa sa inyo maingat, ang dahan-dahan lang galaw. Ano nga step by step lang ano. Step by step. Ayaw magkamali. Tingin ko yung takot ng person is magkamali. Kung ikaw takot ka na maabandon na, yung person takot magkamali. Takot lang siya magkamali. Feeling niya yung long-term partnership is a life imprisonment. May feeling lang siya ng gano'n. Na once nag-commit siya sa isang tao, nakatali na rin siya, hindi na siya makakaalis, hindi siya makakagalaw. Wala na siya mapupuntahan. Ito na talaga to. So, takot siya mag-commit na mag-all-in sa relationship. Pero tingin ko hindi siya takot mag-all-in sa mga ibang bagay. Like, sa career, kung ano yung ginagawa niya, sa goal niya, all-in siya. Tingin ko dito lang sa relationship, medyo nagdadalawang isip ang person. So, yung energy niya sa connection, nag-uurong-sulong talaga siya. Kung ano yung pinaniniwalaan niya, possible yun talaga yung susundin niya. Kasi meron din siyang mga payo na nakukuha sa ibang tao tungkol sa connection. May siya mga pieces of advice na nakukuha sa mga mentors, coaches, guidance, counselor, kung ano man yun. Mga tao na yun, nagpapayo sa kanya na itong gawin mo, or ito muna gawin mo, or ito muna unahin mo. Kung bata pa yung person, then possible na yun siya mga sinusunod na mga elderly. Kung bata-bata pa siya, like kung bata ka na sa reading, like nag-aaral ka pa, ano yung possible energy ng person? Medyo may awareness siya na importante kang person, pero alam din niya na mas meron siyang kailangang asikasuhan more pa sa connection sa time na to. Kung medyo bata-bata ka pa, like nandito ka pa sa edad na 20s or katatapos mo lang ng pag-aaral, then possible yung person, hindi pa siya ready sa mga commitments talaga. Yung pangatlong card, ano ba hinihintay ng person? Like, ano bang hinihintay niya? Marami sa inyo naghihintay siya 5 taon. Ngayon, yung 5 taon na yun, pag-aralan, ano meron sa 5 taon? Like, let's say 20 siya. Possible naghihintay siya 5 years muna bago niya bigyan ng sarili niya ng freedom para mag-decide sa relationship. Meron siyang commitment sa isang bagay sa loob ng 5 taon. Yung 5 taon na yun, kung nasi bata-bata ka pa, 5 taon, pwede 5 taon nag-aaral pa yung person. So, general reading to So, you have to check sa sarili mo yung context. So, kung nasa yung context, bata pa kayo, nag-aaral kayo sa college, then yung 5 taon is dinededicate niya sa pag-aaral niya. So, hindi siya makapag-commit, hindi siya makapag-seryoso sa connection dahil all in siya sa pag-aaral ng 5 years. Yung iba naman sa inyo kung nag-abroad ang person, yun yung 5 taon. 3 hanggang 5 taon na commitment niya sa pag-abroad. Meron lang siyang commitment sa isang bagay, isang goal sa loob ng 5 years. Huwag natin pansinin yun. Matatakotin ka siguro, no? Matatakotin ka ba? Feeling mo ba may something sa likod ng pinto? Magpagtila ka ta. Ang topic naman natin, may hinihintay ka pa ba? Or ikaw na lang umaasa? Pero makulit kasi akong reader so kwentuhan muna tayo. Magpagtila ka ta. May naalala ko movie, The Last House. Hindi ko siya napanood ng kompleto. Napanood siya ng mga anak ko. Natingnan ko yung trailer ng movie. Ganyan yung itsura niya. Di sila makalabas sa bahay. Hindi mabuksan yung pinto. And then 5 taon silang na-stuck doon. So, naalala ko. 5 years. So, medyo scary siya na movie. Baka may ka sa scary movies. Hindi ka man mga nakakatakot. Ang dami nangyari doon. Pwede panoorin, The Last House. 5 years sa pagkakaalala ko na stuck sila sa loob. And sa loob na yun, nagtulungan sila sa family. Ang dami nila nagawa. Nahirapan din sila pero ang dami nila mga discarding nagawa para mag-survive sila sa loob na 5 taon. Pwede mo na lang siyang tingnan, metaphor, kung ano nangyari kay person. Ay, stuck siya doon. 5
Hindi mo siya na-stuck sa house. Pero iba sa'yo, na-stuck talaga siya sa house. Ayaw niya umalis. Sa bahay lang siya. Pwede siyang freelancer, pwede siyang work from home, or nandun lang talaga siya sa bahay. Or kung feeling mo, ma'am, ako kasi yan, nandito ako sa abroad, hindi ako makaalis, nandito lang ako sa bahay na to ng 5 taon mahigit na. Then isa yan. Isa yan nakaka-apekto. Meaning, pas pinihintay niya na matapos yun. Like, let's say, nasa abroad siya, hinihintay niya matapos yung kontrata niya. Kung nag-aaral siya, hinihintay niya muna makagraduate siya. Kung ikaw naman yon, hinihintay ka muna niyang matapos yung ginagawa mo. Wala merong time na kailangan para matapos mo na itong pinakamahalagang goal at saka siya magkakaroon ng time para sa connection. Tingin ko wala siya ng level ng confidence na kailangan para panindigan yung connection sa time na to. Iba naman sa inyo, kung nahiwalay siya sa partner, hintay niya muna yung resulta ng separation. Hintay siya ng ilang taon pa bago pumasok sa connection. As a way ng pagbibigay respeto sa dati niyang partner. Medyo hintay niya yung partner niya maka-recover, maka-move on. Makapag-healing. Ayaw niyang tumulong sa bagong connection, knowing na medyo nasasaktan yung dati niyang partner. Hindi ba naman sa inyo kung byudo siya, then maghintay siya ng time, makapag-healing sa nangyari bago siya pumasok ulit sa bagong connection. Dito sa mga cards sa ilalim, ano yung pumipigil sa kanyang gawa na action? Tingin ko, dahil 5 of Cups na nandito, yung mga 5s na yan connect yan sa Hierophant. Babalik na tayo lahat dun sa Hierophant. I-share ko lang. So, 3 5 na sa reading. 555 o 555. Parang tuna, no? Kung nakakaalam, may liba siya kumain ng mga tuna. Pero 555 yan. Ang nawawala dyan is 5 of Wands. Yung 5 of Wands is challenge. So, feeling ng person challenging yung connection. Mahirap. Ayun yung pinaka-short answer. Like, pagka namin person, bakit wala kang ginagawa action? Ang sagot niya, mahirap yung connection. Complicated. Yun yung pinaka-salita ng babanggitin niya is complicated. Possible kahit tanongin siya mga kaibigan niya, ba't hindi kayo maging kayo? Ba't hindi mo pinipurso to or si group 1? Ang sagot niya is complicated. Masyadong komplikado. And yung salita complicated, marami siyang meaning. Ay complicated kasi nasa proseso siya ng pakikipaghiwalay sa dating partner. Complicated kasi meron siyang business na hinihintay niya mag-take off ng 5 taon. Complicated kasi long distance relationship. Maraming possible reasons yung salitang komplikado. Pero sa paningin ko, isa yun sa malaking rason. Meaning niya, napaka-komplikado ng sitwasyon. Hindi siya madali. Masakit nga siya sa ulo sa paningin niya. So, kasi marami nagpunta dito sa group 1 na meron kang very complicated connection sa isang tao. Na, yung feelings naman is all good. Like, feeling ko pareho kayo na nararamdaman ng person. Yung sitwasyon niyo lang is very complicated. Komplikado. And mahirap talaga yung mga complicated na relationships. Pero, may mga napansin ako share ko lang observation ko. Yung mga complicated relationships, pag totoo talaga yung pagmamahalan nila sa isa't isa at tinuloy nila, inilaban nila yung relationship nila, napapansin ko, yung relationship nilang yun is nagiging siyang very strong, very inspirational, nagiging siyang malalim sa paningin ko. As long as totoo yung pagmamahalan nila. Like, kasi nagmamahalan talaga sila, yung hirap talaga ng sitwasyon. Very complicated. Sala-salabit. Alam mo yun, pala sanga-sanga na hindi mo alam. Pero pinanindigan talaga nila, inilaban nila. Naobserbahan ko lang, pagkalipas ng ilang taon, pag pinagpatuloy nila yung connection, nanatili silang matatag para sa isa't isa. Nakakabuo sila ng happy family. And marami ako nakitang ganon. Kasi, sabi nga nila, pag gusto, may paraan. Pag ayaw, may dahilan. Like, pag gusto mo talagang person, lahat ng komplikasyon nila, lahat ng problema nila, willing kang hanapan ng paraan para maayos. So, marami ako nakitang ganyan sa life ko na napaka-komplikado, parang hirap mangyari. Pero nagawa ng paraan. Ending na sila din. And then, nagkasama sila, totoo na may feelings nila sa isa't isa. Nakabuo sila ng
happy family. And naging strong siya habang tumatakbo yung time. Strong siya kasi ang dami na nga nilang pinagdaanan eh. Kung dumaan ka sa parang butas ng karayom, bibitawan mo ba yung isang relasyon na pinaghirapan mo? Then nag-invest ka doon, nag-effort ka doon, mataas na, ayaw nyo ding pakawalan yung isa't isa. So, ganun yung nangyayari. Kaya nagtulungan kayong ayusan, then yung feeling na hindi tayo pwede maghiwalay kasi ang hirap ng dinaanan natin, lalong nagbabanded yung dalawang tao. Hindi lang kita ng sagot na tingin ko ang rason is komplikado. Ang decision ko, itutuloy mo yung relasyon kahit komplikado, nasa iyo. Ay, di pala, nasa inyo. Sa inyo dalawa. Dito sa next card, bakit patuloy ka umaasa? Kasi naniniwala ka na siya yung person mo. And 11-11 card ito So, iba sa inyo, naniniwala ka na siya yung twin flame mo. Or siya yung ultimate soulmate. Or siya yung person na binigay sa'yo ni God. Meron ka lang feeling sa heart mo na this is the one. Siya si the one. And tanong, paano ko nalaman na siya si the one? Gano'n. Nalaman ko nung narinig ko yung tawa niya. Nagpapakita kita. Kung para kanino man yun. Hindi ko alam bakit gano'n. Like, paano mo nalaman na siya si the one? Dahil sa tawa ng person. Pero possible marami sa inyo yun. Siya lang nakakapagpangiti sa'yo. O siya lang may jokes na sapul ka talaga. Yung joker na person. Or feeling mo lang masayahin yung person. Feeling mo lang gumagaan yung mabibigat pagkasama mo siya. Yung feeling mo lang chill ang person. May happy-go-lucky din siya mong side and funny din siya na person. May sense of humor siya. And then meron din siyang side na nananakot among the last hops mga gano'n. Pero mo lang, may kombinasyon siya na nakakatawa siya na nakakatakot din siya na magkasama. Kung ano meaning mo sa'yo. Like nakaka-intimidate ang person. Pero alam mo, very funny din ang person. Very, sabihin, light-hearted. Hindi mabigat ang energy niya. Kasi meron siyang magpagaan ng nararamdaman ng mga tao, pasayahin yung mga tao, patawanin yung mga tao. Tingin ko, masaya siyang kasama. Napifeel mo lang na hindi mo siya ma-let go dahil hindi siya katulad ng ibang mga taong nakilala mo. Yung pag-anim na card dito, may possibility pa ba? May posibilidad pa ba? Ito kasi meron kayong feeling na stuck. May feeling na stuck sa connection na parang hindi ka makagawa ng move, hindi ka makagawa ng action. Dahil sa magician card mo yung pinili mo, mataas sa yes sa akin. Kasi ikaw lang naman pumipigil sa sarili mo. Tingin ko, kayong dalawa lang naman talaga siya. May salamin dito. Mirroring, no? Nagmi-mirroring. Mayroong potential eh. May potential yung connection kasi mayroon ka mga limiting beliefs. May mga pinaniniwalaan ka. Kaya hindi nangyayari yung connection. Like, isa na dun, limiting beliefs, komplikado. Isa na yun. Limiting beliefs, wala kang magagawa. Mga ganong bagay. Marami kang limiting beliefs, ganun din si person. Pero, magician card kasi is make it happen. So, ito yung take your power back. So, marami siya na i-manifest mo yung gusto mo. Hindi ko alam kung isa ka bang tao na nanonood ng maraming manifestation videos, mga bagay na yan. Kasi ko pa nakakaalam Mayroon ka ba mga ganong ginagawa? Mag-add ako ng isang card and then mag-add ako isang message. Not too sure. 11-11?
Yes ako. Yes. Kasi niwala ka siyang soulmate mo. Kung may hinihintay ka pa ba, yes. Kasi may iba sa'yo 5 taon ka maghihintay, ang choice na sa'yo kung maghintay ka ng 5 taon. Ngayon ko, ma'am, 4 na taon ko na siya hinihintay, 1 taon na lang. Ikaw makakaalam. Why ang tagal mo siyang hinihintay? Why? May pangako ka ba sa kanya? Hindi ako bibitaw sa pangako ko. Mahirap yun pag may pangako ka, syempre. Isang dahilan yan kung ba't hindi ka susuko, hindi ka bibitaw. Kasi nangako ka eh. Ngayon kung feeling mo, ma'am, nangako kasi sa akin si person, ikaw pa rin nakakilala sa kanya. Kung feeling mo, kaya siya babalik, maghihintay ka kasi nangako naman ng person na babalik ang kanya, nangako siya na magsasama kayo, ikaw pa rin nakakaalam. Hindi ko mabigat yung pangako, kung ano man yung pangako. I mean, yes ang sagot, lalo na kung nag-resonate ka dito sa message na nangako ang person sa'yo. Na pagkatapos nito, ayusin ko lang to and then tayo. Pero always naman, as a reader, like ko pa pinapayo na choose yourself first. Or may love yourself first. Kasi mahirap siya. Kung hindi mo labas sa sarili mo, paano ka mamali ng isa pang tao? So, love yourself first. Bigyan na kita ng nakikita ko group number 1. So, bago ko i-close sa reading, bigyan ko ng song. Hindi mo na ako nangako ng song, pero bigyan kita ng song. Ang title nito, This I Promise You, and Sink. Kakatang lines. When I will take you in my arms and hold you right where you belong. Till the day my life is through, this I promise you. This I promise you. Wala na ako as sa reading. Let me know na lang sa comment kung saan part nag-resonate sa reading natin. And kung saan personal ka reading, sama lang ako ng email sa email address ko larisataro@gmail.com or pwede din sa Facebook page ko, Larisataro, or pwede din sa IG account ko, Larisataro. And thank you everyone for being here. I'll see you again on our future reading. Namaste. Welcome to your reading group 2. Sabak tayo sa topic. May nihintay ka pa ba? Or ikaw na lang umaasa? Ano yung energy mo sa connection na to? Tingin ko, para sa hindi siya illusion. Meron ka talaga evidence na merong connection. Meron kang pinanghahawakan. Like, ka-close mo yung person, nag-uusap kayo, nagkakasama kayo, iba sa inyo nagde-date kayo. So, hindi siya missing. Active siya sa life mo. E napansin ko nga sa cards mo, nandito si Queen of Pentacles, nandito din si Knight of Pentacles. So, kayong dalawa to. So, nakikita dito sa card na isa kang taong sure ka sa sarili mo, confident ka, consistent ka, and para kay person, emotionally safe ka na person. May sides sa yung practical. So, hindi ka yung sobrang emotional sa connection. Mark, tinitingnan mo lahat. Pinakita ko lang si Queen of Pentacles. Sign ito na alam mo na type ka ng person. Mga 99% pang pero palang feeling sa heart mo na type ako nitong person. Like ako ng person. Yung iba sa inyo, feeling mo love ka ng person. Ngayon, anong feeling niya sa'yo? Like, energy niya sa connection. Tingin ko, ang energy niya is, may feeling siya na ayaw niya magmadali. And, feeling niya na kailangan niya pag-isipan yung connection. Tingin ko lang, inobserbahan niya yung connection, pinag-aaralan niya, and feeling niya ikaw yung pinaka-best option para sa kanya. Knight of Pentacles, isang tao na masipag, very busy na person, and marami siyang pinagkakaabalahan.
Pero, may time pa rin siya sa'yo. Ano yung hinihintay ng person? Wheel of Fortune kasi to eh. Hindi ko may hinihintay siyang sign na magsasabi sa kanya na this is the one. So, ang hinihintay niya is a sign. Any sign kay God, sign talaga na sinabi niya sa sarili niya. Or, meron siya hinihintay na marinig. Ngayon, iwasan natin maparanoid sa sign. Kasi, syempre, alam mo yung person. So, isipin mo, okay, hinihintay siyang sign. Ano kaya sign? Iwasan natin yun. Pwede mo siya i-let go yung message na yun na may hinihintay sa person na sign para makapag-decide siya. Para sa kanya yun. Kasi meron naman tayong free will. Meron tayong decision na ginagawa sa buhay natin. Tingin ko lang yung person mo is naghihintay siya ng senyales na ito na talaga yung person. Wala na akong hinihintay. Ito na talaga siya. So, ang payo ko, kung close kayo, magkasama kayo, then pagpatuloy na. Kung nagde-date kayo, then get to know yung person. Tingin ko lang meron lang siyang hinihintay na sign na pwede na siyang pumunta sa more committed relationship. Ang Wheel of Fortune kasi yan ah. Yung Wheel of Fortune, para din siyang chance of a lifetime. Something din siya sa pagiging maswerte. Tingin ko lang wala siyang pagmamadali kasi feeling niya lahat naman sa time na to umaayon sa kanya. Like andyan ka, close naman kayo, magkakausap kayo, hindi ka naman malayo sa kanya. Minsan, nare-realize ng tao na mahalaga sa kanyang isang tao kapag may nagbabago sa nangyayari. Sabi ko nga dati sa isang reading ko pag ay gumawa ng desisyon, then, darating yung mga pangyayari na pipilitin kong gumawa ng desisyon. Kasi, pwede tayo mag-decide Pwede tayong maging intentional na okay, ito yung desisyon ko. Minsan, ayaw natin gumawa ng desisyon, pinagpapaliban natin until darating sa point na mapapersa ka ng gumawa ng desisyon. Example nito, kung let's say lang, example lang to. Kung let's say nandito kayo sa MU, kasi mukha siya MU Kung let's say nandito kayo sa mutual understanding, ano yung pwede mag-trigger sa person na gawa ng decision? Kung magkaroon ng another person. Kasi yung threat na meron ng person doon na may iba pang person nandun, pwede siya mag-cause sa person ng takot. Na pag hindi ako nag-decide, pwede mawala yung person sa akin. Pwede siya maagaw ng iba sa akin. So, minsan nangyaring ganun. Ayaw mong gawa ng decision, then sa universe mag-aalin siya ng another person. Para lang mapersa ka nagawa ng decision, para siya wake-up call din sa person na hindi ka ba mag-take ng chance or mawala na lang to person sa'yo. Think ko lang something siya sa senyales, something siya sa sign na hinihingi ng person, something din siya sa wake-up call na kailangan ng person. So, kailangan niya na realization. And mangyari yan sa time kung kailan siya meant to be mangyari. Dito sa card na to, ano yung pumipigil sa kanya? Nagawa na action. Tingin ko takot si person mawala sa control. Ano yung feeling na ma-overpower siya? Kung sa connection, ay yung feeling na merong taong magdidikta sa kanya kung anong gagawin. May makontrol siya ng isa pang tao. Tingin ko ayaw niya mawala yung freedom niya. Possible freedom loving ang person mo. Kasi the full lang nasa reading. So, isa siyang tao, sanay siya mag-isa. Ayaw niya ng kinukontrol. Ayaw niya pinapakialaman. Gusto niya gawin yung gusto niya gawin sa time na gusto niya gawin. So, kung ganito energy ng person, mataas, isa siyang entrepreneur, isa siyang freelancer, or mahilig siya sa pagbe-business, or mahilig siya mag-travel. Pwede din, marami siya mga side hustles. Napapansin mo lang sa kanya niya. Ayaw niya ng kinokontrol. Ayaw niya pinapakailaman yung schedule niya. Ayaw niya tinatanong kung nasan siya. Yung feeling lang na kahit nanay niya nahihirapan sa kanya. So, gusto niya maging malaya. Gusto niya gawin ang gusto niya kung kailan niya gusto. So, tingin ko ang pumipigil sa kanya is takot na mawala yung freedom niya. And takot na mawalan siya ng control sa nangyayari.
Ngayon, di natin sinasabi na controlling siya na person. Tingin ko lang, mahalaga yung independence o freedom niya is something na gusto niya talaga. May possibility din na takot si person sa mga problema darating. Yung mga responsibilities, na ano yung pwedeng maging responsibilities. Yung feeling responsible ka sa isang tao. Mga takot ito. So takot siya na pati mabibigat yung mga responsibilidad. Kaya ko ba yun? So tingin ko hindi siya ready sa responsibility. Hindi siya ready sa kung ano yung mga problema darating. And pinag-aaralan din niya kung worth it ba siya yung mag-invest siya sa connection. Worth it ba siya na i-move siya and level up. Hindi man yung worth mo yung connection ng person. Hindi yung worth mo ang tinitingnan niya. Yung worth ng connection. Like, yung connection mismo. Yung interaction yung dalawa. Magbe-benefit ba kayo pareho? Hindi ko matalino siyang person or isa siyang long-term thinker or isa siyang objective na person. Hindi lang siya tumitingin sa kasalukuyan. Tinitingnan niya epekto nito sa pangmatagalan. Ano yung magiging problema ko? Sa English, tinatawag nito risk-averse na person. Yung mas iniisip mo yung mga possible negative na mangyari. And dahil naisip mo yung mga negative na mangyari, hindi ka basta gumagawa ng move. Tingin ko, pinag-aaralan pa ng person ngayon kung anong pwedeng mangyari kung mag-all-in siya sa connection. Ano yung pinaka-problemang possible dumating? Mayroon pag lagi ka nakatingin sa problema, ano? Kasi, ano ba yung katotohanan? Let's say lang, ano yung truth sa connection? May problema. Hindi matatanggal. Kasi naman magkaiba kayong tao, magkaiba kayo ng pinanggalingan, magkaiba kayo ng pamilya, kinalakihan, magkaiba kayo ng pagpapalaki ng magulang niyo. Lalo na kung magkaiba kayo ng kultura. Yung problema darating talaga. And kung ngayon pa lang isasolve mo yung mga problema darating, tatalo ka na kaagad. Hindi mo masasolve ang problema wala sa harapan mo. Point of view ko lang yun. So meaning, sa relationship, wala talaga ibang choice kundi take a leap of faith. Take a chance. Hindi mo malalaman unless mag-dive ka doon. Hindi ko lang yun yung mga pumipigil kay person, yung paging overthinker niya, yung level ng anxiety niya, yung takot niya na baka hindi ko to kayanin. Okay lang yun na pag-isipan mo yung mga problems, pero magkukos yan sa'yo na mas stuck. Hindi ka gumawa ng move. Kung nag-overthink ka talaga, kung pinag-iisipan mo lahat ng pangit na pwede mangyari, hindi ka makakagawa ng decision talaga. Tatagal. So nangyari, isa sa inyo naghihintay. Kahit alam mo sa heart mo na type naman ako ng person, okay naman kami. Nagkakasundo naman kami. Compatible naman kami. Pero parang wala pa rin move na nangyari. Parang ako naghihintay, nakaupo dito. And lakad yung person sa likod. Hindi alam ko naman hinahanap niya sa likod. May mga times din na talagang takot ang isang tao mag-decide kasi feeling niya ang dami niya makikilala pa. Hindi natin tatanggalin. Ang binibigay ko lang yan. Hindi para masaktan ka. Kasi yun ang reality yan. May mga tao na ayaw mag-decide kasi feeling nila, ang dami pa kasing tao. Baka meron pa ako makilalang better. Sa time lang na to, tingin niya, you're the best option. Pero sa mind ng person, always naisip niya baka meron pa ako ma-meet. Hintay ako ng konti. May kailangan pag-aralan mabuti. Kung feel mo sa heart mo ganun na nangyayari, kailangan mag-decide para sa sarili mo. Kasi ayaw naman natin maghintay. Ang topic natin yun na, diba? Manintay ka pa ba? Or ikaw lang umaasa? Ano yun ang sasagutin natin sa reading? Bigyan lang kita na nakikita ko kung bakit siya gumagawa na action. Dito sa next card, bakit hinihintay ka kay person? The Hermit. Is it possible pa nag-iisa ka or wala kasama? Siya talaga nasa isip mo. And possible naisip mo, siya magandang kasama pagtanda. Yung iba sa niya na, imagine mo talagang tatanda ka kasama person. Like, nakita mo yung mga magagandang qualities ng person. Umaangat siya. And pakiramdam, si person na nakakasagot ng mga tanong mo, yung mga problema mabibigat, siya lang nakapagbigay ng solusyon sa problema mo.
marami sa inyo dependent ka kay person, like umaasa ka kay person, or nakasandal ka kay person, or siya lang talaga yung nakakatulong sa'yo. So, piling mo, siya lang naman nagkikare sa akin. Siya lang din tumutulong sa akin. Siya lang din nagbibigay ng pangailangan ko. Para din siyang mentor ko, para din siyang teacher ko, para din siyang gabay ko. So, ito yung, bakit ka umaasa? Kasi feeling mo si person is a wise person. Na kung siya yung sasamahan mo, hindi ka mapapariwara. Parang, hindi ka mapapahamak. Like, good choice siya na person. May sa paningin mo, is a good choice sa isang partner, long term. Nakita mo siya as long-term potential. Kasi medyo klaro. Nakikita mo na yung person, maganda siya makasama pag matagalan. Dahil siguro may practical side ka, may practical side ng person. Pili mo mature na yung person, pili mo madami siya na pagdaanan, and kaya niyang gawin yung mga bagay-bagay na walang takot. So yung lakas ng loob ng person, yung tapang niya harapin yung mga problema, yung diskarte niya sa buhay, yung pagiging practical niya, yun yung mga bagay na umaangat. So ito yung mga dahilan. Hindi ko yung dahilan ba't umaasa ka kasi meron naman talaga kayong time na nagko-connect. Present kasi siya sa life mo. Nandyan siya. Hindi naman siya something na iniisip mo ng palagi. Nakikita talaga kayo, nagkakasama kayo, nagkakausap kayo. Kung hindi invisible si person, nandyan siya sa life mo. So dahil nandyan siya, active siya sa life mo, nagkakaroon ka ng hope sa heart mo na nandito ako sa life ng person, so meron din akong halaga sa kanya. Kasi kung di ako mahalaga, hindi nga pag-aaksaya ng oras. So yun yung parang isa sa rason kung bakit kumakapit ka sa connection na kung wala akong halaga sa person, bakit pa niya ako nakausap? Yung ganun ng level ng pag-iisip. Introspective ka din. Marami ka din pinag-aaralan sa connection. Tingin ko lang, may mga nakita ka kasing galaw ng person na papakita na gusto ka niya. And may mga action ka nakita sa kanya na papakita na ayaw ka niya mawala. Meron ka lang na nakikita sa kanya na mahalaga ka din sa kanya. Kaya hindi ka din mag-decide na umalas. So, ang tanong, minintay ka ba? Ako yes, sagot ko. Isip ka sa sarili niya. So, sign ka na mag-open up yung person, sabihin niya nararamdaman niya. Darating yung time na yun. Sa itinakdang time, sa moment na yun, na hindi ka ready, nakaupo ka lang doon, magugulat ka. Tingin ka darating siya sa moment na hindi mo na-expect. Alam mo yan, sa moment masakit ang ulo mo, sa moment na nahirapan ka mag-concentrate, yung iba sa moment na wala kang tulog. Ay, kung ba't ganon? Ikaw nakakalam. Like, malalaman mo sagot sa moment na pagod ka. And ikaw nakakaalam. Bigyan lang kita sagot. Maganda ko isang card. Anong sign? Ko-holding hands. Yes ako. Yes. Kahawak kayo ng kamay eh. Pag-aralan. Hawakan yung kamay mo. Hawakan niyo ba yung kamay mo? Pag-aralan. Ano pa sopas mo? May sopas o palugaw. Pagkausap kita, sumasaya ako. Hindi ko may mga ganun tao na pagkausap mo, gumaganda talaga yung pakaramdam mo, sumasaya ka. Hindi mo maipaliwanag kung anong feeling mo. Pero, tingin ko may ganun mga tao sa buhay natin na pagpagod tayo, nawawala yung pagod natin pagkausap natin yung person. Tingin ko ganyan ka sa person na pag nakausap ka niya, sumasaya talaga yung pakaramdam niya. Gumaganda yung pakaramdam niya. Bigla ka ng song. Hindi ko alam bakit ganito yung song mo. More OPM. And then, ang title niya, Fall in Love Again.
Baka na-inlove ko na kay person. Hindi ka ng lines. Just one touch and then it happens every time, and there I go. I just wanna love again, and when I do, I can't help myself. I fall in love with you. Marami naman kumanta ng song na yun, pero yun is Angeline Quinto, Fall in Love Again. Bigyan lang kita ng song. Naman na ako as sa reading group number 2. Let me know na lang sa comment kung saan part nag-resonate sa reading natin. And if gusto mo ng personal ka reading, sama lang ko ng email sa email address ko, lanisataro@gmail.com, or pwede mo din akong i-message sa Facebook page ko, Lanisataro. Thank you everyone for being here. I'll see you again on our picture reading. Namaste. Welcome to your reading group 3. Subak tayo sa topic. May hinihintay ka pa ba or ikaw na lang umaasa? Unang card mo, si Four of Pentacles. Kinikip mo si person sa deep part ng heart mo. Yung energy mo sa connection, ayaw mo siyang i-let go. Meron kang attachment sa person. Emotionally. Hindi mo maipaliwanag, pero na-attach ka talaga sa kanya. Ayaw mo mawala yung connection. So kahit hindi na kayo nagkakausap ng person, marami sa inyo hindi mo na nakikita yung person. Hindi mo pa rin talaga siya pinakalimutan. Tinatago mo pa rin yung mga binigay niya sa'yo, yung mga messages niya sa'yo, hindi mo pa rin binubura. Binibasa mo pa rin kada madaling araw. Motor. Motor ka ba? Paso lang, may takot ka na i-let go one person. Or ayaw mo lang talagang i-close yung chapter na yun. So, tingin ko yung energy mo sa connection is nandiyan ka pa rin. Paano pang hinihintay mo siya? And kahit anong sabihin ko sa reading na to, bingi ka sa mga sasabihin ko. Ikaw kasi magde-decide ngayon. Kung nandito ka sa reading and gusto mo lang makarinig na impormasyon, kung ano man. End of day, ikaw pa rin na magde-decision. Nine of Wands card yan ng survivor. Madami nang pinagdaan sa buhay. And hindi ka naman basta-basta person lang na madaling susuko. Kasi meron ka nga ganong mentality na pag inumpisan ko isang bagay, tatapusin ko. Pag minahal ko isang person, ayaw ko i-let go. And ikaw ang magde-decision kung yun talaga yung tingin mo sa sarili mo. Mahalaga yung identity natin. Kung paano natin tinitingnan sa sarili natin. Hindi ko lang secure ka sa person. Hindi mo naman kailangan si person. Kaya mo naman sa sarili mo. Hindi kaya mo buhayin sa sarili mo. Kaya mo bigyan ng pangangailangan mo. Kaya mo din gumawa ng diskarte sa buhay. Tingin ko na sa posisyon ka na nga sa buhay na solid ka niya. Like, marami sa inyo mayroon ka ipon. Marami sa inyo mayroon ka ng napatunayan. Marami sa inyo mayroon ka ng nagawa na amazing sa buhay mo. Tingin ko naghahanap ka lang talaga na makakasama sa buhay. Yung makasamang tumanda. Nagayaw mo lang talaga mag-isa. Ngayon anong energy ng person? Hindi ko marami siyang kasalanan. At may isa-isahin na. Hindi ko lang meron siyang mga bagay na pinagsisisihan. Possible meron siyang mga nagawang pagkakamali. Tingin ko energy niya says nahihiya siya sa'yo. Durog na durog yung person kasi nahihiya siya sa'yo. Pag natin judgment, something din to sa judgment ng lahat. Like, yung connection niya sa naapektuhan ng judgment ng ibang tao. Like, nag-judge siyang person pagkasama ka. Isang possibility. Wala silang mayaman ka and hindi mayaman ng person. Pag nakakarinig ang person ng judgment ng ibang tao na dumidikit ka lang dyan kasi may pera yan, mga ganun. Or kaya mo siya nilalatitan ka sa may nakukuha ka sa kanya. Tingin ko lang may judgment ng ibang tao sa kanya tungkol sa'yo. Ngayon, pag-aralan mabuti, ano kaya yun? Kasi kung nakakaalam ng sitwasyon mo, tingin mo ba merong mga judgment na nangyari at naapektuhan ba ang person? Something lang siya sa judgment
ng tao. Something din siya sa pagtingin ng maraming tao. Ngayon, ang relasyon naman kayong dalawa lang yun ha. Tingko lang sa person na apektuhan siya ng ibang tao. Kung ano sinasabi ng ibang tao. Kaya nahihirapan ng person mag-connect sa'yo. Kung nasa relationship kayo na let's say third party, let's say lang may partner ka na yung person single, then possible makakarinig talaga siya ng mga judgment ng ibang tao. Or kung pabaliktad, ganun din. Kung siya naman yung may partner, possible ganun din. Kung nasa LGBTQIA+, then possible maraming judgment. Kung same gender relationship, possible. Maraming judgment siya naririnig. Ano yung hinihintay ng person? Hindi ko naghihintay siya pagkakataon makausap ka. Or gusto niya na magkaroon kayo ng casual na pagkikita. Ayaw niyang planuhan. Ito yung gusto lang niya mangyari siya nang hindi sinasadya. Which is mahirap siya. Kung let's say, di ka nakikita ng person. Ang gusto niya mangyari kung makausap ka niya, hindi siya gumawa ng paraan. Hindi sinasadya. Like, kasama niya yung friend niya, nakasulubong niya, ikaw. Possible na gusto niya magkaroon ng opportunity na makita ka in person. Gusto ka niya muna makita para mapag-isipan niya. Kung nasa long distance relationship kayo, possible ito talagang hinihintay ng person. Yung makita ka in person para makapag-desisyon siya kung ito bang connection, pwede or hindi. Kung hindi mangyari yung face-to-face na interaction, yung makita kayo ng personal, mahirap kay person mag-decide. Kung hindi ka naman niya nakikita, kung hindi ka naman niya nakakaharap, nakapikit kasi yung mata niya. So, may possibility na marami sa inyo hindi mo pa nakikita in person. Personally. May nakakausap mo, nakaka-chat mo, pero hindi mo naman nakakaharap. Marami na sa nagpunta dito. Pinihintay niya malaman kung compatible kayo. Gusto niya munang tingnan kung meron ba kayong parang vibe na yun. Like vibe ba kayo? Compatible ba kayo? Magugustuhan mo ba yung mga ginagawa niya sa buhay? Yung lifestyle niya ba gusto mo? Hindi ko naghihintay din siya opportunity na makapag-explore. Hindi ko si person di pa siya sawa sa pagiging single. Kasi yung car niya dito madaming tao. Ang pinakamasakit na pwede kasi mangyari dito is may hinihintay siyang person. And you have to use your intuition. Like, pag hindi nag-work yung isang connection na yun, dahil saka sa'yo. Ayaw natin sabihin ginagawa ka niya second best. Kung para kanina yung message, you have to use your intuition. Kung feeling mo sa heart mo, ganyan talaga nangyayari. Kaya hindi siya nagko-commit sa akin kasi hinihintay siyang person. Feeling ko meron talaga siyang hinihintay na person. You have to use your intuition. Tingin ko lang hinihintay siya na person or hinihintay niya makausap ka. Kung hindi ka pa niya nakikita, hinihintay niya makaharap ka. Ay basta niya, hinihintay niya makita kung compatible kayo. Kailangan niya ng time para mapag-aralan kung bagay kayo. Ano yung pumipigil sa kanya? Kung may anak kang person, dahil anak. Okay ko lang. Kung may anak ka, dahil anak mo. Dahil sa card na to. Possible din magkaibang lifestyle. Magkaiba kayo ng lifestyle, magkaiba kayo ng gusto. Like, isa sa inyo mahilig sa pet, yung isa hindi. Or isa sa inyo medyo practical, yung isa hindi masyado. Isa sa inyo gusto ng upgraded lifestyle, gusto ng paraan ng pamumuhay na marangya. Yung isa gusto simple. So, medyo opposite. Medyo nag-opposite kayo ng mga gusto. Like, yung isa gusto lang niya ng simpleng buhay, yung isa gusto niya mansion, mga ganun. Or gusto niya ng engranding buhay, gusto niya na nasa spotlight, gusto niya nakikita ng mga tao, gusto niya sikat siya, yung isa gusto niya low-key. Gusto niya private life, gusto niya simple lang. Gusto niya, ayun, nandun lang kasama yung mga mahal sa buhay, wala masyadong mga intriga, wala masyadong drama. Gusto niya lang ng peaceful life. Ngayon ka lang pag-aralan, sino yung gusto yung more fame and sino yung gusto ng private life. Possible magka-opposite kayo dito. Or sino yung gusto ng magarbong pamumuhay, sino yung gusto ng simple. Possible magkaiba kayo dito. Kung siya yun, and ikaw yung simple, then possible isa yung conflict. Isa yung pumipigil sa kanya, na feeling niya, magkaiba kayo ng gusto.
Like, magkaiba ka ng priorities. Magkaiba kayo ng gustong gawin. Medyo malayo talaga. Kung nahirapan siya sa pera, hinihintay niyong kumita siya ng maganda and matapatan ka niya. Like, kung feeling niya mas mayaman ka sa kanya, gusto niyong tapatan ka. Gusto niyong pantayan ka o lampasan ka. Competitive si person. Think ko lang, gusto niyang patunayan mo na yung sarili niya. May mapatunayan muna siya sa sarili niya. Para hindi siya ma-judge ng mga taong ginagamit ka niya. Or kinakasangkapan ka niya. Gusto lang niya may masabi. Meron siyang mapatunayan. Ma-prove niya muna yung sarili niya. Kung may mga anak siya, Mark, inintay niya muna lumaki yung mga anak niya bago siya pumasok sa connection. Inintay niya muna magkaisip yung mga anak niya, maintindihan yung nangyayari, and then, saka siya papasok sa connection. Eh kung maayos yung pamumuhay ng mga anak niya, okay ng mga anak niya, saka pa lang siya pupunta sa connection. Saka pa lang niya pagbibigyan ng sarili niya. Saka lang iisipin yung sarili niya pag okay ng mga anak niya. Isa yung posibilidad. Yung next for dito, anong rason bakit umaasa ka? Like, bakit nangyihintay ka sa kanya? Think ko kasi, siya lang yung personal nandun ng mga panahon na hirapan ka. Meron kayong pinagsamahan na mahirap. The Tower Tour. So, merong ginawa ang person sa'yo na hindi mo makalimutan. Napakaramdam mo, sinave ka ng person. Kung ano mang meaning na sinave ka ng person. Like kung let's say, dumaan ka sa mental health na problema, piling mo siya lang yung nandun nakinig sa'yo. Kung dumaan ka sa physical naman, let's say, nakasakit ka, nandun siya sa tabi mo. Think ko lang, mayroon kayong pinagsamahan na mahirap. Magkasama kayong dumaan sa matinding pagsubok. Meron kang attachment sa kanya dahil nag-survive kayo sa isang bagay na mahirap. Minsan nangyayari yan na na-attach tayo sa tao dahil nung dumadaan tayo sa mga sitwasyon na gano'n, mga life and death situation o mahirap na sitwasyon, siya yung nandun para sa atin. So parang yung person is your savior. Hindi mo, dumating siya sa moment na kailangan mo talaga ng person. Hindi mo alam kung saan ka pupunta. Kung hindi mo alam kung saan ka tatakbo, nandun siya. So marami siya naging kaibigan mo dun person. Or siya yung parang taong nakikinig sa'yo. Kung long distance kayo, hindi mo siya yung sounding board mo. Siya yung person nakikinig sa'yo. Siya yung taong nakikinig sa mga hinaing mo. Hindi mo lang best friend mo rin siya. Malalim mo siyang kaibigan. Parang pagtingin mo sa heart mo, hindi lang siya basta person dumating sa life mo. Iba sa inyo, karmic connection mo siya. May lesson talaga kung ba't meet kayo. So, ba't mo siya malat ko? Kasi hindi mo pa nakukuha yung lesson. Hindi mo pa nakukuha yung lesson na dala ng connection. So, mangyari dyan, mawawala man yung person, papabalik-balik lang kayo. Mahirapan ka makamove on. Iba sa inyo obsession ang dahilan. Na-obsess ka sa person. Parang siyang obsession. Isang bagay na nahirapan ka nang tanggalin sa sistema mo. Mayroon ng video nito si Dr. K. Pero si Dr. K is a therapist. And hindi ko naman nire-recommend nga punta ka sa therapy. Kung kailangan mo lang. Nababanggit ko siya sa reading, isa sign up. Marami sa inyo kailangan mo ng therapist. More than sa readings, more than sa mga guidance, more than pa. Kailangan mo siguro ng counseling, kailangan mo ng person na makakausap, kailangan mo ng tao na tutulong sa'yo sa mga pinagdadaanan mo para mailabas mo na lahat ng mga nakulong na emosyon. Para mapalaya mo na rin sarili mo sa attachment. First, isang video ni Dr. K, binanggit niya doon, sa naalala ko, medyo complicated yung video, masyadong mahaba, mga 30 minutes. Sabi niya kasi doon na, hindi ko siya masyadong napanood, parang pahapyaw lang. Pero sa naintindihan ko, sabi niya, once na-attach ka sa isang person, parang na siyang obsession, some form of addiction, and then, mahirap na siya talaga matanggal. Mangyari, once nag-try ka mag-disconnect mo sa person, iti-take mo yung pain na yun. So, ayaw natin i-take yung pain na yun. Kukunin mo yung pain na yun.
may something na sa pain. So meaning, yung iba ayaw ulit go ang person dahil ayaw maramdaman yung pain. Parang siyang for na escapism. Na ayaw mo bitawan to kasi ayaw matanggap yung pain at pagkawala ng person. Ngayon may mga pumupunta sa readings ko na tinatanong ng mga tao is nag-passed away na. And you have to use your intuition. Kung yung ganun yung context, ang sagot ko lang dito is bakit di mo siya ma-let go? Kasi hindi mo tanggap ang pagkawala niya. Hindi mo matanggap na nawalan ka ng person na mahalaga sa'yo. Ang hirap tanggapin. Yung pain sobrang lalim. Na feeling mo, better mag-hold on na lang ako dito kasi pakawalan ko to. Matakot mag-let go. Kung yun ang sitwasyon mo. Ngayon, ang tanong, may hinihintay ka pa ba? Kung nag-pass away na yung person, then wala na. Hindi na siya babalik. And that's reality. May kailangan mo tanggapin mo. Kahit masakit. Mahirap magkaroon ka ng illusion na mag-reincarnate naman ng person ko sa ibang katawan ng ibang tao. It's not something na mataas ang possibility. Ano mo na? Mahirap siyang magkaroon ka ng ganung mindset na magmamahal ka sa bagong person dahil feeling mo ito yung reincarnation ng ex mo. Mahirap siyang possibility. May mga nagtanong sa akin yan sa personal readings, medyo mahirap yung possibility mangyari yan. Nasa same lifetime, mag-reincarnate ang person sa katawan ng ibang person. So kung nag-passed away na, then wala ka na hinihintay. Kailangan mo mag-move on. Ganda ang sagot ko kung yun ang sitwasyon. Kung matagal mo na siyang ex, pag sabi ko matagal, like matagal, mga 10 years ago, 4 to 10 years ago, no, dahil ang sagot ko. Alam mo yan, matas na no na rin. Kasi sa 4 to 9 years, masyado na yung matagal. Kung edad mo 40s, nasa 40s na, hindi ka na person na nakilala mo nung nasa 20s or 30s ka na, maliit na rin ang chance. Maliit ang chance. Meaning ko sa yes or na mataas sa no. Pero sabi ko nga, marami sa napunta dito at hindi mo yung tatanggapin. And it's okay. Kasi kung naman may hawak na decision na. Bigyan kita ng additional card dito. Kasi tayo magde-decide kung love na lang mo yung person, hindi pa naman nag-pass away yung person, let's say, nandito pa naman yung person, wala mas magmahal talaga. Pag nagmamahal ka naman unconditional, wala kang hinihintay na kapalit. Ang tinatanong lang natin is kung may hinihintay ka pa ba, like, babalik pa yung person, darating ba yung person, mabubuo pa ba kayo ulit. May tower yung sa reading, so it's a sign na medyo mahirap mangyari siya. So kahit naman mangyari, tingin ko sa person mas magiging kang solid, mas magiging kang matatag. Lalo na pag lumampas na yung mga 4 hanggang 5 taon, kung makakapag-healing ka. The sun. And the sun always sign siya ng healing. Ano mo yan? Clarity din. Bigyan liwanag yung mga bagay na magulo. Isa lang yung tingin ko reason para hintay mo isang person ng matagal. Sa paningin ko, yun ay kung wala ka na talagang balak makapagrelasyon. Yung tipong as a person, okay siya maging solo ka, independent ka. And hindi ka naman nangangarap bumuo ng family, okay siya yung life na ikaw lang mag-isa. Na wala mas sumahintay ng person ng lifetime, ng matagal. So wala ka din namang intention maghanap ng iba. Pero kung balak mo magbuo ng family, gusto mo magkaroon ng sarili mong pamilya, gusto mo may partner talaga, gusto mo magkaroon ng kasama, then makakatulong huwag talagang maghintay. Kung yun ang intention mo. May kung intention mo is okay lang sa maging single forever and wala ka naman balang mapag-date, get to know other people, and then wala mas mahintay yung person na mahal mo. Bigyan na kita ng sa tingin ko. Give me time to decide. Ngayon,
Kung feeling mo, ma'am, kasi undecided lang yung person ka. Hindi lang siya makapag-decide, pero hintayin ko siya. Walang masama. Tingin ko lang. Tingin ko lang kasi nabigay mo na lahat ng time sa person. Tingin ko madami ka ng oras na binigay. Hintay siya magdesisyon. Kung patatagalin mo pa, tingin ko oras mo masasayang din. Bigyan lang kita ng payo. 9 na po sa pinili mong card. Ang card nito is, hindi ako susuko. Ngayon, ang desisyon kung hindi ka susuko is nasa sayo. Tingin ko lang possibility na may hinihintay ka pa ba, okay pa ba, pwede pa ba, is mataas sa no. Yung kung feeling mo, hindi yun ang sagot. Like kung feeling mo iba yung mangyayari, pwede kang pumili ng ibang group. Pwede naman. Pwede kang pumunta sa ibang groups. Pero kung nag-resonate ka sa reading, then you have to use your intuition. Kakaiba yung song mo. Ay, sige, pakisabi na lang. Magkakatalays. Pakisabing huwag siyang mag-alala. Di ako umaasa. Alam kong ito'y malabo. Di ko na mababago. Ganon pa man, pakisabi na lang. Ako na lang magsasabi. Napangiti lang kita. Ngayon, kung may mahal na siyang iba, din lalo na talagang nung nalalo. Ang binibigay ko lang yan. Kasi ang goal na reading, sagutin yung tanong. Always naman ko pa nakakaalam ng sitwasyon. Pero wala na ako ads sa reading. Let me know na lang sa comment kung saan part nag-resonate. And if gusto mo ng personal card reading, sama lang ako ng email sa email address ko nalisataro@gmail.com or pwede mo din ako i-message sa Facebook page ko, Nalisa Taro. Thank you everyone for watching the video. I'll see you again on your future reading. Namaste.